Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, chika rin pala, no, itong si Attorney Lorna Kapunan. Actually, the way na in-explain niya, yung patungkol nga po dito sa kung dapat nga bang kabahan, itong si Vice President Sara Duterte, the way na in-explain niya, talagang sapul dito yung mga abugago ni Sara Duterte na tinitwist ang story. Which is, nakuha yung attention ko na ni Attorney Lorna Kapunan, yung tungkol sa issue ng laptop. Totoo ba yung issue na yon? Yung issue ng laptop na nagwala daw itong si Sara Duterte at umiyak ng 12 hours at meron daw pong binatong laptop. Totoo nga ba yun? Ngayon, anyway, sige. Okay. Pakinggan natin itong sinabi ni Attorney Lorna Kapunan kasi mas maganda yung nakikinig tayo sa mga ganitong klaseng ganitong klaseng pag-uusap dahil mas naliliwanagan tayo yung walang biases. Kasi ang hirap ng merong biases, tingnan ninyo. 'Di ba? Yung mga bugago ni Sara Duterte, kung ano-ano na lang twisting ang ginagawa, they drive into a troll farm na ito na nagsisibawian na sila ng perma, parang gano'n, nagigets ninyo mga minamahal, yung parang nagpapakalat na sila ng narrative na ay, nagsisibawian na pala ng perma, dapat kami din, bumawi na din ng perma. Parang yun yung gusto nilang ipalabas. Doon nga po sa House of Representatives, sa House Justice Committee, nung nagkaroon ng impeachment hearing. Now, di ba, nakita naman natin, unanimously vote, 55 over 55. Di ba, from 53 naging 55. Oh my gracious. Di ba, lumalaki. So ngayon, fake news, yung mga didilis. Di ba? Alright, sige, continue tayo mga minamahal. Dahil nakalusot na doon sa committee level, dapat ba na mas mangamba ang panig ng Vice President doon sa development sa House, sa Kamara? Kasi nung una ang lumilitaw, sabi, ay wala yung numero, ay kahit sa committee level hindi yan lulusot. Pero kahapon nung inanunsyo, 55 na members ng committee yung nag-approve. I think mas malaki nga eh. Over the weekend, nag-overdrive sila sa trolls nila, no? Mm-hmm. At sinabi na yung pumirma daw ng report ng committee nag-atrasan na. Number one, fake news yun. Wala pang, over the weekend, wala pang report ng committee. Mm-hmm. Kahapon lang nag-carry on ng report. Mm-hmm. Correct. At ang report, hindi naman pinipirmahan yan, raise your hand lang yan. So pag hindi mo alam yung mga background na yan, maniniwala ka, ay nakawala lang suporta itong impeachment kasi nagsialisan. Oo nga. Mm-hmm. So talagang sabi nga ninyo, it's good to be informed, no? Huwag tayong makinig sa marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan, kasi nagiging maingay na, no? Mm-hmm. And to me, that is an indication of takot na sila. Oh. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Mm-hmm. Twisting the truth. That is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Mm-hmm. She missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. Mm-hmm. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa, in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Ako narinig ko na naman, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo, siguro tinamaan nga ng laptop yun sa ulo. Yun ang sinasabi ng trolls di ba? So, hindi natin alam, wag na lang tayong sayang lang ang load ng cellphone nyo. Di ba? Pag ganyan. Makinig na lang tayo dito sa tandem ng bayan. Yan, no? Alright, mga minamahal. Ngayon, ano nga ba yung punto? Yung mga troll farms ngayon ni Sara Duterte, kalat na sila. The way they built the narrative, the way they built their perspective, their sides,
instead na i-build up nila yan, harapin sa Senado, I mean, dyan sa plenaryo, 'di ba? They built their narrative sa social media, saywara ang nangyayari ngayon. Katulad nga, for example, aatras daw, uurong daw ng perma. Pero hindi naman pinipirmahan yan kasi mag-raise ka lang ng hands. So how do they say na yan, nagsiatrasa na sila? Yung ganyang klaseng narratives, ano na yan eh, nagpapaikot na sila ng naratibo, binabaluktot na nila ang tuwid para lamang makakuha sila ng sempatya. Gets ninyo mga minamahal, baka kusal ng coop up na, eto nag-aatrasa na pala, ay ako aatras na din. Yung parang ganun, nananakot. Ganun sila eh. Ganun sila katitindi. Nananakot na mga minamahal, which is very, very wrong. Na mananakot kayo. Kasi kung talagang sabi mo nga bloodbath, haharapin ninyo. Kaso ang ginagawa nila Sara Duterte, hindi nila hinaharap yung bloodbath na yan. At magulo yung messaging nila. From bloodbath, tapos from the right forum, tapos eto na, marigodo na sa Senado, convene na. Ano ba yung message ni Vice President Sara Duterte? Hindi ko mag-gets, mga minamahal, to be honest, hindi ko mag-gets ang messaging ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga grupo. Hindi ko alam kung may GC ba yan sila or sabog-sabog yung mga GC, kaya hindi sila nagkakaintindihan. Pero isa lang yung aking nakikita, gumagalaw na ang makinarya. Ano yung klaseng makinarya? Makinarya sa trolls, sa mga paid vloggers, sa mga paid surveys. Gumagana na ang trolls, gumagana na ang machineries, gumagana na lahat, mga minamahal, para magkaroon ng distraction. So kung ikaw ay bobo at hindi mo alam ang, 'di ba? Kung ikaw ay bobo at hindi mo alam yung proseso, ay, mapapaisip ka talaga, oo nga no, baka napakalakas talaga ni Sara Duterte kaya nag-aatrasan na sila. Ay, oo nga no, ganito, ganyan. See? 'Di ba? Ganyan ka, napaka-manipulative ng kampo ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, nag-hire sila ng troll farms, paid vloggers, para i-spread ang kanilang narratives. Which is tayo, na hindi naman tayo dapat sana nandito, wala sanang Mimang Ali siyang nagko-content, napapa-content na lang. Bakit? Kasi nandyan sila, fake news. Wala tayo dito kung wala sila. Gets ninyo, mga minamahal? Hindi na tayo magtutuloy sa 2028 election kung hindi dahil sa kanila. At the end of the day, kasalanan nila to kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating pagko-content. Dahil kung hindi dahil sila, wala na tayo ngayon. Diba? Hindi na ako magko-content kasi okay naman yung pamamahala, okay naman, bakit pa ako magko-content? Diba? Pero hindi eh. Hindi mga minamahal. Wala eh. Diba? Nang dahil sa kanilang mga kagagahan, nandito tayo. Nakikibaka, nakikipaglaban. Gets? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.